guys! Welcome back again to my YouTube channel. At kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to click the notification bell so you'll always be updated on my video. Happy Canada Day po sa lahat po nandito sa Canada, lalo na yung mga masisipag na OFW dyan. And then early pala kami nakapunta dito mga palangga kasi overcrowded na, marami pong mga tao dito. And then pupunta kami sa pinakadulo kasi meron po doon concert na ganap. And then, meron din ditong food cart kung halimbawa nagugutom ka and then mag-order ka lang po ng food dito. Medyo mahababa lang yung pela. Parang sa Pilipinas lang street food. And ito na po yung concert. Marami pong tao. Guys, super crowded po talaga. And then, pagpasensyahan nyo na po kasi mute ko po kasi sayang lang yung video kapag copyright. And then, yan po mga palangga. Hindi ko pala kilala yung singer kasi alam niyo naman laki tayo sa Pilipinas. Yung kilala ko lang singer dito sa Canada is si Celine Dion. Yun lang. And then, napakaraming tao po. And then, nag-i-enjoy po sila. And then, kasi ang ganda-ganda po. Ang ganda ng boses ng singer, guys. Super ganda. And then, yun lang. Mamaya-maya, mga palangga, alis din kami dito. Pupunta kami sa hindi crowded na area kasi yung asawa ko is ayaw niya yung loud voice. Kasi yun, gusto niya yung lugar na matahimik. And then, punta kami dun sa area na makikita mo yung what do you call that? Yung fireworks. Kasi mga 10:30 kasi magpapaputok na ng fireworks. And then, kaya dito lang muna ako habang yung kaibigan ng asawa ko is pumipila para pumili ng pagkain kasi nagugutom na din siya. Nandito po ako sa area ng nagko-concert mga palangga. Yung asawa ko naman doon, kasama niya yung kaibigan niyang pumipila para sa food. And then, after that mga palangga, nung kumain na yung friend ng asawa ko, pumunta na kami dito sa hindi super crowded. Tingnan nyo naman, napakaganda and then malawak. And then, tingnan nyo, ito po yung nila dito. And then, meron sila ditong pa-roses, mga halaman, napakagandang mga bulaklak. And then, mga 10:30 pa kasi mga palangga yung pa-fireworks, kaya nag-antay-antay muna kami, libot-libot lang muna kami. Marami na din mga tao dito nag-aantay ng fireworks. Yun po, tingnan nyo naman, iba't ibang mga lahi. Yan po mga palangga, medyo naiinip na yung mga tao, pero sanay na yan sila mag-antay kasi every year kasi sineselebrate talaga yung Canada Day. Finally mga palangga, ito na yung fireworks. Napakagandang mga fireworks. Wala palaga, enjoy po kayo sa panunood. Pagpasensyahan nyo ng mga palangga kapag medyo magalaw lang yung ka-video ko kasi marami ding mga taong kumukuha ng video. Mga 1 hour din mahigit nagpaputok ng fireworks. Mga palangga, marami ding mga taong nasisihan at nag-i-enjoy sa fireworks kasi yung ganda-ganda po ng fireworks, mga iba't ibang kulay. And then, yan yung asawa ko, nandun sila sa sa likod ko kasi ako nandito ako sa front kasi nga kumukuha ako ng video. Yung friend naman ng asawa ko is picture din and then nagkumuha din ng video and then nag-i-enjoy talaga kami mga palangga. And then super sulit because this is my second time na mag-celebrate ng Canada Day dito. And then yan po, napakaganda po. And finally, nakahanap na pala ako ng magandang piesto. Medyo hindi na siya magalaw. And then, super ganda po ng fireworks na to. Nag-i-enjoy po ako talaga. And then, I really miss Philippines kapag kasi sa Pilipinas, Pasko and New Year, may pa-fireworks din tayo dyan. And then, yan po. Super excited na po ako. Kasi tomorrow, mayroon din kaming lakad. Mayroon din kaming ganap ng asawa ko. Celebration with her friend. Finally, natapos na din mga palangga itong video na itong mga palangga ay papunta kami ngayon sa friend ng asawa ko and then magse-celebrate pala kami ngayon sa birthday niya kasi ngayon mga
palangga, and then may bone pal kami dyan, and then nag-ihaw kami ng marshmallow, parang mga bagets lang. And then pag uwi ko sa bahay mga palangga, kasi nga hired ako sa inaplayan kong trabaho, nagluto ako ng steak, celebration naming dalawang mag-asawa, kasi small win ay sineselebrate talaga namin together. And then kaya nag-steak ako ngayon. And then yan po, napakalaking steak. Actually, hindi ko nga yan naubos kasi nga napakalaki naman. And then ang liit-liit nating tao. And then yung asawa ko, isang kain lang niya yan kasi malaking tao. And then yan mga palangga, inaantay ko lang na maluto. And finally, luto na siya mga palangga. Yan po. Yan po yung steak. Medyo malaki siya. And then, hindi rare. Hindi po, medyo dugo-dugo yung niluto ko, as in niluto ko talaga, pero yung asawa ko gusto niya yung rare, and then wala siyang magagawa. And then after that mga palangga, nag-grocery kami ng asawa ko, pumunta kami dito sa grocery, and then kasi for this mabibisi na naman kami together, and then kaya nag-imbak kami ng pagkain together. And then may nakita pala akong dito mga palangga, Filipino styles. And then I'm so happy talaga kapag may nakikita akong mga Filipino food. Alam niyo naman, bihira lang yan dito. Kasi international food. And then medyo pricey lang siya, pero okay lang. Para sulit yung cravings. Satisfied yung cravings ba. Sulit. And then dito po kami sa vegetable area, kasi lulutuan ko pala ng asawa ko ng vegetable para healthy din siya. And then yan po yung kalabasa, and then tingnan niyo naman, pumipili na yung asawa ko. Tag $2 mahigit. And then yan po, tingnan yung palangga. Dito po kami sa section ng mga vegetable, may okra dyan, and then mayroon dyan tawag nun, pichay sa tawag namin. And then may talong. And then, pumunta din kami dito sa section ng meat area. And then, meron dyan mga chicken. Tapos, yan, bumili din kami ng steak. Bibili kami ng steak para naman sa another day. And bumili pala ako ng pig feet. Siyempre, paborito ko yung pig feet. Lalo na kapag, inaadobo or sinisigang, nilalagyan ng maraming sili at suka. Oh my God, ang sarap. And then yan po yung mga pinamili namin mga palangga. Naglibot-libot pa rin kami. And then ito pala yung mga salad. Ang ganda, sarap-sarap tingnan. And then tingin-tingin lang ako dyan ng mga salad, kasi uuwi ako sa bahay, ako ang gagawa ng sarili kong salad kasi para mas mura. And then yan po, lang ako dyan, tumitingin-tingin, and then bumili ako dyan ng soy sauce para sa salad ko. And then nakauwi na kami mga palangga. Linutuan ko pala yung asawa ko ng beef. Ground beef yan mga palangga. Kasi yan yung paborito niya para sa tacos. Gagawa ko ng tacos niya. And then wrap. Yan po. Pinaghalo-halo ko na lang. Madali lang maluto. Kasi yan mga palangga. Inaluhalo ko lang yan. And after that, naging brown na siya. Super brown na. Pero di ko bet yung ground beef. And yan po mga palangga, nilagyan niya na yung seasoning. Ako yung nagluluto, but sometimes may asawa ko kasi siya yung yung assistant ko, siya naghalo-halo niyan. Tingnan niyo yung mga palangga, hinalo-halo niya para mas malasa. Yan po yung seasoning niya, and then lalagyan niya pala yan ng konting soy sauce na red sauce, napakasarap. And then after that mga palangga, nag-prepare din ako ng food na lulutuin para sa kanya. Ito po yung vegetable na binili namin kanina, yung mga ingredients na kinakailangan, yung squash, mayroon diyang celery, ba yan? Basta yung onion, and then zucchini, bumili ako dyan mga palangga. And then ito pala yung chicken, nilagay ko na sa pot, and then inaantay ko lang na kumulo para mamaya ready na siya. And then habang ako nagpapakulo ng chicken mga palangga, hiniwa ko yung yung para sa salad ko. Tingnan nyo naman. And then hiniwa-hiwa ko yan mga palangga, kasi magsasalad tayo ngayon, kasi wala lang, bet ko ngayon magsalad. And then yan po yung Caesar salad na binili ko kapangalan ng papa ko. And then yan po, yan po yung ready kong vegetable, and then ilalagay ko na yung yung soy sauce para maging malasa siya. And then tinawag ko pala yung asawa ko, gusto ko yung
mamaya siya yung maghalo-halo nito kasi ano, para hindi magalaw yung pagkukuha ng video. Yan po mga palangga, nilagay ko na yung soy sauce. Napakasarap po. As in, naglalaway na ako dyan. Dati hindi ko talaga bet yung ano, salad. And then, kapag pumupunta kami sa ano, restaurant, parang nag-try ako bumili ng Caesar salad. Nag-order ng Caesar salad. And then, nagustuhan ko siya. And then, after that, parang nagustuhan ng panlasa ko. And then, ngayon, ako na lang ang gumagawa na parang tumitingin lang ako sa ano, minsan sa YouTube ng mga video kung ano ang guide. Yan po, nilagyan ko po ng cheese. Ito po yung cheese. Sabi kasi ng asawa ko malasa yan kapag lagyan ng cheese. And then, ang plano ko kasi is lalagyan ko lang ng soy sauce and then, ano, chicken meat. Pero sabi ng asawa ko, mas malasa kapag lagyan daw ko ng cheese. Yan, nilagyan ko siya. Actually, yung salad na yan, ako lang naman yan ang kakain kasi yung asawa ko, meron siyang ground beef and then nilutuan ko din siyang vegetable na para healthy for, yung ano, yung vegetable niya is for 3 days. And then after that, magluluto na naman ako ulit. As ganito kasi dito, ano, kapag ano, parang tinitigda, ano tawag yun? For ano 3 days na ba yung niluluto. And then iba naman kasi sa Pilipinas, nung doon ako sa Pilipinas, kami yung papa ko is ano, pupunta lang kami sa ano, sa merkado, ano tawag niyan, and then parang fresh pa ba, fresh na mga vegetable or fresh na mga fish or mga manok, yung meat bago namin lutuin. Dito kasi kailangan i-ano na siya for 3 days na luto, for 3 days na kainan. Nilalagay lang siya sa refrigerator. And then, nasanay din ako kasi halos lahat ng mga tao dito is mahilig talaga sila sa mga frozen, yung ini-stock. Pero sa, parang ano, kakaiba pa rin yung kapag ano, fresh talaga siyang kakainin. Pero, kaya nga, yun talaga. And then, yun ang mga parang nakasanayan nila dito at medyo na-adapt mo na din yung mga kultura nila dito. And then nandito kasi tayong mag-adjust. And then yan po yung pinrefer ko na mga kinakailangang ingredients sa ano, vegetable na lulutuin ko para sa asawa ko. Yan po, nilagyan po ng corn. And then after that, nilagyan niya ng, I don't know what is that. Hindi ko nga alam kung anong green na yan. And then yan po, nilagay na po yung chicken. And then medyo ano lang, mga palangga. Nilagay na yung mga ano, mga palangga, yung mga ingredients na kinakailangan. Medyo pala ano, ang tawag niyan, naging brown yung ano, yung chicken kasi ano, na busy kasi ako nun sa paggawa ng salad. And then nakalimutan ko pala na nagluluto pala ako ng chicken, pero it's okay, hindi naman siya as in ano, sunog na sunog. And then yan po, hinahalo-halo na po ng asawa ko yung mga ano, ingredients para pumalasa po siya. And then, yan po mga palangga. Yung mga paborito niya. And then, but, ano, tinatry ko naman na kumain yan mga palangga. Pero, iba talaga yung panlasa. Iba kasi yung ingredients na nilagay. Yung sa atin kasi, ano, diba? Ano, nilalagyan lang natin ng bitchin or magic syrup. Yun talaga yung nakasanayan ko ba, yung asawa ko kasi hindi kasi siya mahilig sa mga ganun, yung magic syrup and then bitchin. And then yan po, nilagyan po niya ng ano tawag niyan, chili. Tapos niyang lagyan ng chili powder mga palangga. And then after that, ano, nilagyan niya din ng paminta, durog na paminta. Yan po yung panlasa niya. Mahilig din siya ng medyo maanghang na mga pagkain. But me, kahit 5 sili, kaya ko yung kainin. Sobrang sarap, lalo na kapag may mangga. Tapos santol, nami-miss ko na yung santol. Wala kasi ditong naliligaw na santol. Kapag may santol talaga dito, as in, kahit mahal, bibilhin ko yan. Char, akala mo naman kung ano, mayaman. And then after that, mga palangga, yan na po yung food ng asawa ko. And then, inaantay ko lang yung asawa ko, may kinukuha lang siya. And then, ito na nga mga palangga, nilagyan niya naman ng ano, chili powder. And then, ito na nga mga palangga, inaluhalo niya na ito. And then, nilagyan niya pala ng ano, ng parang ano tawag niyan, chicken broth, parang yan,
chicken broth. Nilagyan niya yung mga palangga para mas lalong masarap at mas malasa. Yan yung mga nakasanayan niyang mga ingredients, mga kung sa Pilipinas, and then super mahal niyan. Yung mga yung bitchin kasi sa Pilipinas parang 10 piso or 5 peso. Yan po yung nilagay niya. Pagkatapos niyang nilagay yung liquid chicken bouillon, nilagyan niya ito ng tubig mga palangga kasi masarap daw yung sabaw nito. And then hinalo-halo niya kasi super excited na din siya sa mga araw na yan mga palangga. 8 hours niyan, mga 8 hours na lulutuin sa kasi overnight yan mga palangga. Kailangan talaga maaga kaming nagigising. 11 pa naman kaming nagigising na mag-asawa overnight na pagluto, and then wala kaming choice kaya maaga kami magigising. Dapat exactly 8. Naglagay na kami ng alarm clock at yan na mga palangga. And then after that mga palangga, binilihan pala ako ng asawa ko ng cherry and then strawberry, pero miss ko pa rin yung Santoland mangga, pero no choice tayo, lagyan ko na lang to ng suka, and then suka at maraming sili. Okay na yan, aasim na yan. And then after that mga palangga, pumunta nga pala kami sa Thailand store. Ito po ay Thailand restaurant. And then ang cute-cute ng asawa ko, food trip kami ngayon. And then after that, pumunta kami sa clinic, dental clinic, sa clinic dito sa clinic ng Canada para magpapasta ng mga ngipin. Thank you for watching!